Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest na survey result ng Okta Research Group. Third quarter survey conducted from September 30 to October 4, wherein ang ating VP Inday Sara, ipinakita niya ang kanyang sobrang tatag, sobrang matinik talaga. Siya, out of the 5 top government officials, si VP Sara ang may pinakamataas na satisfaction rating despite sa grabing paninira, demolition job sa kanya kaliwat kanan. Okay? So, to me, this is good news. Okay, VP Sara, ang kanyang satisfaction rating is 72%. Sumusunod si PBBM, 65%. Pumapangatlo si Speaker Romualdez, 61%. Pangapat si Senate President Zubiri, 58%. And then panglima, si Chief Justice Gismondo, 20%. So, ulitin ko VP Sara, 72, PBBM, 65, Romualdez, 61, Zubiri, 58, and Gismondo, 20. To me, grabing tatag at malaki ang puhunan ni VP Sara. Kasi may pagkakamali siya talaga. Actually, bumaba ang rating ni VP Sara noong second quarter, 80%. So, ngayon, 72, 8 points ang binaba ng kanyang rating. Bakit? Ibinuhos na lahat ang paninira sa kanya. Alam naman natin yung issue ng confidential funds. So, parang nahulog siya sa patibong. Marami ang nadismaya sa paggamit o yung pagtanggap niya ng confidential funds at the end of the year, December. Tapos, cleaner niya within 11 or 19 days. Doon maraming nadismaya kay VP Sara, kaya yung 8% na bumaba ang kanyang rating. But then, ang nakita ko, ako personally, hindi nga maganda yung ginawa niya. Uulitin ko. Mali yun. Hindi ko kinukonsente. Mali. Mali is mali. But then, kahit mali, may respect, may trust, may everything, may support kay VP Sara pa rin. Bakit? Kasi nga, yung buong record niya, yung kanyang character, integrity, yung performance niya as mayor ng Davao City, talagang maliit na bagay lang itong confidential funds na ito. Kaya hindi naka-apekto. Although nadismaya ko sa pagtanggap niya ng ganong halaga, 125 million, tapos clear. Parang lumalabas ginastos in 11 or 19 days. Hindi totally nawala ang aking respeto. Naghinayang lang ako. Kasi may hinala ko, akong hinala lang ito. Patibong ito ginawa ng kabilang kampo. Yung kampo ni First Lady Lisa and Speaker Romualdez na nakikiuyon na lang ang presidente. Walang magawa eh. So, patibong, tinanggap, clear. In 11 or 19 days. But,
it does not mean na cleaner nila ay ibinulsa na yun. Bakit? Kasi ako mismo, naranasan ko rin yan. As a military commander, pag may ganyang mga dumating na pundo, kaysa yung babalik siya sa National Treasury, i-clear na lang namin. So, i-clear nyo. Clear. Kailang, hindi ibig sabihin na akin na yung pera na yun as a commander. Sabihin ko sa finance or disbursing officer, yan ang gagastusin natin first quarter, second quarter, habang hinihintay yung iba pang mga pundo. Ganon po ang ginagawa ko nun. Kaya, naiintindihan ko itong nangyari kay BP Sara, pundo na rin yan, i-clear, tapos, I believe, ginastos yun para sa taong bayan, para sa intended purposes. Yun ang paniniwala ko. Although, may iba na tingin nila kinurakot na ni BP Sara, nasa kanila na rin yun. Kaya, yung perception na kinurakot ni BP Sara yun na, sila na yung 8% na nabawas sa kanyang satisfaction rating. Okay? So, yan. Grabing paninira yun. Tapos, yun na nga, hinighlight yun. Bakit daw na-clear kagad hanggang tuluyan na siyang tinanggalan ng confidential funds na nagmukhang kawawa na ang ating BP Inday Sara. Tapos, ang maganda dito, yung reaksyon. Paano hinandle ni BP Sara yung mga ganong presyo? Calculated yung with wisdom ang kanyang response. So, nung kini-question siya tungkol sa confidential funds na cleaner niya o nagastos niya in 19 days. Ang ganda yung kanyang response. Maliit na few minutes of speech. Sabi niya, ang kumokontra sa confidential funds ayaw ng kapayapaan. So, ang taong ayaw ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Wow! Doon ako talagang pumalakpak ng gusto. Si Speaker Romualdez na gustong tanggalan siya at tinanggalan na nga ng confidential funds na i-project na ayaw ni Speaker Romualdez ng kapayapaan. Bakit? Kasi nakipag-alyansya na siya sa Makabayan Black. Kaya, ito, parang bagyo dumating sa political career ni BP Sara. Nalampasan na ba niya ang bagyo? Tingin ko, yes. Kasi ano pa ba ang ibang issue na ibabato sa kanya? Kasi kahit confidential funds niya sa Davao City, hinalungkat na. Pati yung mga financial transaction ng kanyang mga pamilya, hinahalungkat na rin. Pati anak niya nga may minor de edad, sinasama na. Ganon po ang paninira sa ating, pati paggamit ng development fund sa Davao City, pinapakialaman na rin. Talagang all-out na demolition job. But despite that all-out demolition job, matatag po ang ating BP Inday Sara. Siya pa rin ang pinakamataas ng rating. Kasi, I believe, maraming Pilipino na kagaya ko, na naniniwala yung buong pagkatao ni BP Inday Sara na isa siyang committed public servant. Kaya yung pagkakamali niya na tinanggap yung confidential funds at the end of the year, last year, tapos na-clear, pinatawad yun ng karamihan. Kaya, kung hindi siya pinatawad, sigurado bumulusok na ang rating niya below 50% na sana. Kaya lang, ang Pilipino, yung tawag namin yun, service reputation, ang tawag namin sa AAP. Ang isang opisyal na naka-establish ng good service reputation, kahit anong paninira na dumating, ang institution, ang leadership, titignan yung buong service reputation. So, ganon. Ang ating BP Inday Sara,
mataas ang kanyang political service reputation. Kaya nalampasan niya ang unang bagyo na dumaan sa kanyang karir. May susunod pa bang bagyo? Maybe, yes. Kasi alam mong politika, very, very dynamic eh. Sige. Ano pa kaya ang sunod nilang ibabatong issue kay BP Inday Sara? I'm sure nagre-research na naman ang grupo ni Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, ang utos ni First Lady Lisa is tuluyan na siyang sirain, tuloy-tuloy na yan na paninira. At in government gatherings, public functions, ang utos is ang mga cabinet officials loyal to PBBM, huwag nang pansinin ti BP Sara, mga ganun. Sige, ano pa bang ibato nyo? Kayang-kaya yan ng aming Agila ng Davao City. Congratulations, BP Sara. Ulitin ko, hindi po nawawala ang aking tiwala at respeto sa iyo. Hanggang 2028 yan, aasahan mo ang aking suporta. Mabuhay ang BP Inday Sara.